Ano nangyari dun sa lalaki? May namatay ba? Hindi. Napunta lang siya dun sa tiyan ng aswang pero hindi siya namatay. Na-digest lang siya nung aswang at naging tae pero hindi pa rin siya namatay. Eto naman, nagtatanong lang. May namatay nga ba? Ewan ko sa'yo, Diyosa. Bumalik ka na nga dun sa mga itlog na tinitinda mo at napeperwisyo ang negosyo ko sa kakachismis mo. Grabe ka naman. Wala pa namang masyadong bumibili kasi naman Biyernes Santo ngayon. Wala talagang bibili sa atin kung kaaga-aga chismis ka agad. Kailangang mapaubos ko itong mga karning baboy na to para sa gatas ni Auntie Bebang. Oh, nga pala. Kumusta na ang Aling Bebang? Hindi pa rin ba siya nakakapagsalita? Syempre, na-stroke. Kung pwede nga lang pakantahin ko yung sa videoke, ginawa ko na. Pero lumalala talaga Parang di nagagaling. Ikaw ba naman kasing atakihin ng aswang? Totoo ba talaga yun? Baka naman kasi high blood. Hindi nyo lang pinapa-check up. Diyos ko, nasisi mo pa kami. Buong buhay yata ni Auntie Bebang, puro aswang bukang bibig nun. Ikaw, hindi ka naman pala naniniwala. Chismis ka pa ng chismis. Malis ka na nga. Okay. Siya, sige. Bye-bye na. Kaaga-aga, istorbo. Ineng, magkano sa dugo at puso? Ay, ano ba yan ang baho? Kanino bang amoy yon? Ay, ate, pasensya na kayo Nagulat lang ako. Ilang kilo sa'yo, ate? Wag na lang. Nagbago ng isip ko. Vegetarian pala ako. O sige, salamat. O kaya yun? Psst, Diyosa. Tawag-tawag ka dyan. Kanina lang pinalayas mo ko. Naamoy mo ba yung babaeng dumaan? Ang baho, amoy bulok na bituka ng baboy. Asos, kunwari ka pa. Baka nabubulok lang yung mga paninda mo. Paano mabubulok to? Kinatay pa lang namin to kanina. Gusto mo ikaw katayin ko? Makinig ka muna kasi. Ang sabi ni Auntie Bebang, yung mga taong amoy bulok na bituka ng baboy, tsak, aswang daw yun. Sorja, umamin ka nga. Aswang ka ba? Bakit? Hininga mo, amoy ring bulok na bituka Minsan nga, akala ko, tapunan niya ng mga nabubulok. Napakawalang yamo. Lumayas ka. Mula ng chismis. Hindi ko ikukwento sa'yo ang tungkol sa batang aswang. Eto naman, pag akong nagbibiro, galit na galit. Ano yung tungkol sa batang aswang? Sige, nung unang panahon, ipinanganak ang batang aswang. Nung lumaki, naging ikaw. Ay, kita mo na, mas grabe ka makapanglait no? Hindi, eto na talaga. Yung malaking bahay kasi, alam mo yun, yung malapit sa may ilog. Ayun, usap-usapan lagi yun sa baryo dahil dun daw pinanganak ang isang bagong halimaw. May nakakita raw sa isang babaeng pumasok doon sa malaking bahay. Pinatuloy sila ng lalaking dating nagmamay-ari nito. Cecilia, pumasok ka, dali. Aalalayan kita. Maraming salamat, Senyor Hipolito. Dalian mo. Hindi ka na dapat masundan pa ng mga kawagwag. Huwag kang mag-alala, Senyor Hipolito. Ginawa kong lahat para mailigaw sila. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang batang nasa sinapupunan ko. Manganganak ka na, Cecilia. Kailangan natin ng tulong ng isang kumadrona. Pakiusap, Senyor Hipolito. Ikaw na lang ang magpanak sa akin. Hindi na dapat ako makita ng mga tao. Baka mamaya... Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng magaling na kumadrona. Naging kaibigan ko siya kaya tsak, siya ang mapagkakatiwalaan. Pinatawag ni Don Hipolito si Auntie Minda. Sumalangit nawa. Pinsan siya ng nanay ni Auntie Bebang. Malusog ang bata, Iha. Ano bang gusto mong ipangalan sa kanya? Gusto ko siyang maging isang mabuting tao at tumulong sa kapwa.
Gusto kong tawagin siyang Angelo. Angelo? Ay, napakaganda namang pangalan niyan. O, sige. Oh, eto na ang anak mo. Kargahin mo siya. Naku, hindi. Huwag mong ilapit sa akin ang bata. Harap mo ng awa. Ilayo mo siya sa akin. Bakit, Cecilia? Anong nangyayari sa'yo? Ay, Diyos ko! Ay, Don Hipolito, anong nangyayari sa kanya? Ba't bumabaho ang amoy niya? Amoy! Minda, pakiusap. Dalhin mo ang gintong relong ito bilang kabayaran. Umalis ka na rito. Ilayo mo na ang bata. Amoy aswang! Isa siyang aswang! Nagpaanak ako ng isang aswang! Ay! Pakiusap, Minda. Walang kinalaman ang bata. Itakas mo na siya bago pa siya kainin ng sarili niyang ina. Heto, dalhin mo rin ang gintong singsing na to. Magpunta kayo sa malayo, sa lugar na hindi kayo masusundan ng ibang makawagwag. Akin ang bata! Akin ang anak ko! Takbo, Minda! Itakas mo ang bata! Ay! Ay, naku! Panginoon ko! Tumakas si Auntie Minda kasama ang bata. Pero bago siya umalis, sumilip siya sa butas ng pinto at nakita ng kanyang dalawang mata ang isang pagpaslang. Pagpaslang? Sino? Sinong namatay? Gusto mo ikaw? Eto nga eh! Kinukwento na nga, di ba? Sa bisa ng ipinagkaloob sa aking kapangyarihan, nais kong ialay sa'yo ang biyaya ng kamatayan upang tuluyan ka ng makalaya sa sumpa ng kawagwag. Nakita mismo ni Auntie Minda kung paano nasunog ang katawan ng aswang na si Cecilia at naging abo. Pero hindi pa natapos dyan ang gabing yun. Dahil habang tumatakbo si Auntie Minda sa kalsada sa kasagsagan ng malakas na ulan, higit sa 10 itim na pusa raw ang sumusunod sa kanya. Alam niya na hindi ito normal na mga pusa dahil walang pusa ang gugustuhing mabasa ng ulan. At katakot-takot ang mga mata nito. Nanlilisik na para ba siyang sasakmalin. Ay, Diyos ko! Ano ba itong pinasok ko? Iligtas niyo po ako sa kapahamakan na to! Buti na lang, malapit na siya sa isang maliit na chapel. Pumasok siya ron at sa kabutihang palad, hindi na nagawang makapasok ng mga itim na pusa sa loob. Nagpaumaga na si Auntie Minda sa loob ng chapel para masigurong wala na ang mga sinasabing kawagwag. Ano ba yung mga kawagwag na yun? Mga aswang na kayang mag-anyong hayop at sa oras na masugatan kanila at pumasok ang kanilang laway sa katawan mo, tsak, magiging katulad ka na rin nila. Para palang may rabies, ano? Mismo, dahil sa oras na maging halimaw ka, wala kang pipiliing kamag-anak o kakilala. Kahit sino ay gugustuhin mong kainin. Pero iba ang sanggol na iniluwal nung Cecilia. Mas makapangyarihan daw dahil ayon sa mga haka-haka, siya ang itinakdang maging bagong hari ng mga kawagwag. Oo nga pala, ano nang nangyari sa batang yon? Dinala siya ni Auntie Minda sa malayong probinsya bilang pagsunod sa bili ni Don Hipolito. Mula nung gabing yon, hindi na rin nakita pang muli si Don Hipolito at kaagad na ibinenta ng mga kamag-anak nito ang iniwang malaking bahay. Naisa ng kalimutan na lamang ni Auntie Minda ang gabing yon at palakihin na parang sa kanya ang batang si Angelo. Pero mahirap iwasan ang kapalaran. Habang lumalaki si Angelo, unti-unting lumalabas ang kapangi-pangilabot na kakayahan nito. Aling Minda, nag-aalala na po kami para sa ibang mga bata sa eskwelahang ito. Lagi po kasing sinasabi ni Angelo na may kapren na laging nakasilip sa may bintana. Yung mga estudyante, halos hindi na makapasok at nagkakasakit na sa takot.
Pasensya na po, sir. Pagsasabihan ko po si Angelo. Aling Minda, pasensya na kayo ha, pero nagdesisyon na ang prinsipal na alisin na sa eskwelahang ito si Angelo. Hindi naman ho yan tama. Yung pagkaitan nyo ng edukasyon ng bata. 6 na taong gulang pa lamang si Angelo. Makulit pa ang imahinasyon niya, ay kaya nakikiusap ako, sir. Kakausapin ko ang bata. Hindi na ho ito mauulit. Pasensya na ho talaga, Aling Minda. Desisyon na po ito ng prinsipal. Grabe naman yung eskwelahan na yan. Bata lang yun eh. Bata nga lang ba talaga? Angelo, di ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo ng pagkukwento ng kung ano-ano sa mga kaklase mo? Nay, totoo naman po talaga eh. May kapre po talaga sa likod ng classroom. Mabait naman po si Tolits. Akin niya nga po akong pinibiro. Tolits? May pangalan ng kapre? Opo, ang totoo po niyan, pinabandayan niya nga po ako tsaka yung ibang bata laban sa masasamang halimaw. Ay, Angelo ha, makinig ka sa akin. Alam mo ba na hindi ka na makakabalik sa eskwelahan na yon? Pinaalis ka na ng principal dahil dyan sa kababalagang sinasabi mo. Po, hindi ko na po makakita ang mga kaklase ko tsaka si Tolits. Mas mabuti na siguro yon. O ngayon, naniniwala na ako sa principal na hindi ka na dapat bumalik doon dahil dyan sa mga sinasabi mong yan. Hindi na po ako makakapag-school, inay. Gagawa ako ng paraan. Pero sa ngayon, maghahanap muna ako ng albularyo na makakatulong sa'yo. At yun, pinatawag ni Auntie Minda ang isang kilalang albularyo sa baryo. Sa pag-asang malulusaw nito ang pangatlong mata ni Angelo. Bakit ayaw nila ng pangatlong mata? Mas maganda nga yun. Para mas malinaw ang paningin ni Angelo. Tanga! Yung pangatlong mata. Yun yung mga nakakakita ng mga maligno at ligaw na espiritu. Gusto mo yon? Nakakatakot nga yan. Sige, ano na ba nangyari? Nang mapunta ang albularyo sa kanilang munting bahay kubo, may dala itong balita. Pasensya na, Minda. At hindi ako nakapunta rito kaagad. Ipinatawag ako sa eskwelahan para imbestigahan ang nangyari sa principal. Hindi ko ho yun nabalitaan. Anong nangyari sa principal? Linusob raw ng daang-daang kulisap. Ayon, patay na. Inatake raw sa puso, sabi ng mga doktor. Pero ang nais malaman ngayon ng eskwelahan kung saan galing ang mga kulisap. At ayon sa pahiwatig ng mga elemen, utos daw yun ng kapre na namamahay roon. At nabalitaan ko rin na pinaalis doon ang anak mo dahil nakakakita raw ito ng kapre. Ganun na nga, choice ko. Ano kayang pwede kong gawin? Gusto kong maging normal ang bata. Isa itong kakayahan, Minda. Maaaring maging isang manggagamot rin ang iyong anak. Ayaw mo ba ng oportunidad na ito? Wag naman sana, choice ko. Hindi ko kayang mabuhay sa ganyang kamalignuhan. Titignan ko kung anong makakaya ko. Nasaan na nga pala ang bata? Asan na yon? Angelo? Angelo! Sandali. Asan na yung batang yon? Nandito lang yung kanina. Angelo! Nanay! Angelo! Lumabas si Auntie Minda at ang albularyo sa tawag ni Angelo. At laking gulat nila nang makitang lumulutang ang bata sa itaas ng malaking puno ng mangga. Takot na takot ang bata at hindi niya rin alam kung anong nangyari sa kanya. Diyos ko, anong klaseng nilalang ito? Angelo, ano nangyari sa'yo? Bakit ka lumulutang? Nanay, ayoko na po! Natatakot na po ako! Choice ko, para na ninyong awa. Tulungan niyo po ang bata. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya lumulutang. Nanay, ayoko na dito! Pero masama ang palagay ko. May kutob akong hindi engkanto o anumang espiritu ang may gawa nito. Kundi ano, choice ko? Nanay! Demonyo! Anong gagawin natin, choice ko? Demondos,
de mundos, mium imperium sikere tuvyam miam sikere etuk adivina gesum kape nulle dubitare nulle pugnare mium imperium divinam sikere. Ay, nanghina po ako. Ay, Diyos ko! Ano nangyayari? Panginoon ko! Nawala ng malay si Angelo habang lumulutang sa ibabaw ng puno ng mangga at tumilapon ito pagkatapos. Buti na lamang sa sanga siya ng mangga na hulog, kundi bagok ang ulo ng bata. Naku, kawawa naman. Pero anong ginawa sa bata? Yung demonyo bang may kagagawa nun sa kanya? Good question! Eto, makinig ka. Dahil tsak nakikilabutan ka sa mga susunod na mga mangyayari. Magiging maayos rin ang kalagayan ni Angelo. Magiging mabisa ang mga nilapat kong gamot sa mga tinamo niyang sugat. Maraming salamat, Diyos ko. Subalit may masama akong ipapaalam sa'yo. Nung ginamit ko ang orasyon para sa mga masasamang halimaw, labis na naapektuhan si Angelo. Nangangahulugan, Minda, na si Angelo mismo, ang halimaw. Ha? Dahil ba sa isang kawagwagang nanay niya? Nangangahulugan na ito na hindi mo tunay na anak si Angelo. Tama, Diyos ko. Iniluwal siya ng isang aswang. Gusto siyang kainin ng ina niya. Kaya kinupkup ko siya. Hindi ko naman alam na ang bata ay magiging isa ring aswang. Hindi siya ordinaryong aswang. Ang aswang ay walang ganyang kalakas na kapangyarihan. Maaaring pinagkalooban siya ng malakas na itim na kapangyarihan upang maging susunod na hari. Hari ng mga kawagwag. Anong gagawin ko, Diyos ko? Ayoko mag-alaga ng aswang. Isa lamang ang naiisip kong solusyon. Dalhin mo siya sa simbahan. Ipagdasal mo siya palagi. Gawin mo siyang isang mabuting tao na may takot sa Diyos upang ang itim na kapangyarihan ay magamit niya sa kabutihan. Napabinyagan mo na ba ang bata? Oo, at kapag may oras, nakakapagsimba naman kami. Tama yun. Sanayin mo siya sa simbahan at sa salita ng Diyos. Ang ginawa ni Auntie Minda, pinasok niyang altar server si Angelo para lagi itong nasa simbahan. Oh, Angelo, pinag-aralan na natin yung panalangin. Huwag mo nang kalilimutan para hindi ka mapagalitan ni Padre. Opo, Nanay. O sige, magsisindi lang ako ng kandila sa labas. Puntahan mo yung mga kaibigan mo. Sige po. Hoy, Angelo! Umuwi ka na nga. Hindi ka naman bagay maging sakristan eh. Hindi mo akabisado ang ama namin eh. Oo nga, Angelo. Tsaka ang lampa-lampa mo. Hindi ako lampa. Tsaka kabisado ko yung ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambayin mo ko dahil akin ang kaharian mo. O kita mo na. Yung sa ama namin. Yung sa ama namin mo. May sa demonyo. Bakit demonyo ka ba, ha? Hoy! Tigilan niyo si Angelo. Anong ginagawa niyo? Nasa simbahan pa man din kayo. Mga wala kayong modo. Kasi si Angelo eh. Si Angelo, demonyo. Hindi alam ang ama namin. Hindi ako demonyo! Anong nangyari doon? Awang-awa na ako kay Angelo. Nako, hindi ko alam kung maaawa ka pa. Alam mo ba yung mahabang puting damit ng sakristan? Nag-apoy yon habang suot-suot ng dalawang batang nangaaway kay Angelo. Sunog! Sunog! Sunog yung damit ko! Mama! Mama, apoy! Nag-aapoy ako! Ay, Diyos ko! Ay, saklolo! Sunog! Sunog! At yun, wala pang masyadong tao sa simbahan na yon, kaya kinailangan pang maghanap ng tulong ni Auntie Minda. Mabuti na lang, sumaklolo din kaagad ang hardinero at sinabuyan ng dalawang bata ng tubig. Buhay man ang mga batang yun,
Nalapnos pa rin ang mga bahagi ng katawan nila. Hala, si Angelo bang may gawa nun? Yun din ang tanong ni Auntie Minda. Sumagot ka. Ikaw bang may gawa nun? Hindi po ako. Naisip ko lang, pero hindi po ako. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko nang alagaan ka. Isa kang impakto. Alam mo ba na hindi ako ang ina mo? Dahil ang ina mo'y isa ring impaktang kagaya mo. Ginawa ko na sa'yo ang lahat pero ngayon ay suko na ako. Nakakatakot ka! Nakakatakot ka! Nanay, bakit po? Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Patawad po. Patawarin niyo po ako. Lumayo ka sa akin! Ayoko na sa'yo! Lumayo ka! Baka kung anong gawin mo sa akin! Huwag mo ko yayakapin! Tigilan mo yan! Nanay, patawad po. Sorry po. Aalis na ako at wag mo ko susundan. Pag sinundan mo ako, papatayin kita! Naiintindihan mo ba? Ang mga salitang yon ang nagpatigil sa pagmamakaawa ni Angelo. Sa murang edad, ramdam niya ang bigat ng mga sinabi ni Auntie Minda. Ang salbahe naman ni Auntie Minda mo. Ba't niya naman ginagawa yun sa bata? Hindi niya ba minahal si Angelo bilang anak? Hindi tuluyang iniwan ni Auntie Minda ang bata. Naawa siya rito at bumalik siya kinagabihan. Nagtago siya sa kusina ng kanilang kubo para makita niya kung anong gagawin ng bata kung wala na siya. Akala niya, iniwan niyang mag-isa si Angelo pero pagbalik niya, may kausap na itong hindi nakikita ng mga mata ni Auntie Minda. Saan ako pupunta? Paano ako kakain? Kakain ako ng tao? Ayoko nga. Masama yun. Pero pag kinain ko sila, lulutuin ko sila. Bakit ang manok tsaka ang baboy niluluto? Bakit ang tao hindi? Tapos, saan ako titira? Sa kaharian? Mag-ahari ako ng mga kawagwag? Ano yung kawagwag? Sige, gusto ko na rin maging kawagwag. Anong kakainin natin? Si Nanay Minda? Kakainin natin? Nasaan siya? Sa kusina? Ay, Diyos ko, Ate Minda. Ano mangyayari sa kanya? Ayun, nanigas ang mga binti at pinagpawisan sa takot. Ano? Anong gagawin niya? Makakatakas ba siya o magiging hapunan ng sarili niyang anak? Namatay si Auntie Minda? Ang ilaw ng kandila. Dumilim ang buong kubo. Biglang natahimik sa loob ng bahay at walang kaalam-alam si Auntie Minda sa mga nangyayari habang takot na takot siyang nagtatago sa ilalim ng mesa. Pero pagharap niya sa bandang kaliwa niya, halos ikinamatay niya sa gulat nang makita niyang nando na sa tabi niya ang bata. Nanay? Pwede ba kitang kainin? Nagugutom po kasi ako. Angelo, huwag kang makinig sa kanila. Masasama sila. Nanay mo ko. Inalagaan kita. Ipinagtanggol kita. Minahal kita. Sa akin ka makinig. Pero, iba gusto mo kong patayin? Kailanman hindi ko gagawin yun sa'yo. Ina mo pa rin ako. Kahit hindi ka sa akin ang galing, ina mo pa rin ako, Angelo. Nagugutom po ako, Nanay. Huwag ka mag-alala. Paghahanda kita ng hapunan. Hinawakan ni Minda ang pisngi ni Angelo para amuhin ito. Subalit, Angelo! kinagat ni Angelo ang kanang kamay ni Auntie Minda at unti-unti niya itong kinain. Kahit sugatan, sinubukan pa rin tumakas ni Auntie Minda. Ay, saklolo! Ay! Tulong! Saan po kayo pupunta? Angelo! Ay, parang awa mo na. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Patawad, Nanay. Patawad. Biglang naging itim ang kabuoang mata ni Angelo at lumutang ito sa ere na animoy lumilipad. Lumutang ito papunta kay Auntie Minda.
Takot na takot si Auntie Minda at tumakbo ito ng mabilis. Pero mabilis din siyang hinahabol ng lumulutang na si Angelo. Ay, kinakabahan na ako para kay Auntie Minda. Dapat lang! Lalo na nang pinalibutan niya ng apoy ang daan ni Auntie Minda. Dahilan para hindi na ito makatakbo. Angelo! Ano bang nagawa ko sa'yo? Hindi mo na ba ako nakikilala? Nanay mo ko, Angelo! Ako! Ang hari ng kawagwag! Walang kinikilalang ina! Angelo! Ay, makinig ka sa akin. Hindi yan totoo. Anak ka ng Diyos! At wala kang ibang kikilalanin na hari kundi ang ating Panginoon! Hindi alam ni Auntie Minda kung anumang dasal ang inalay ni Tio Isko noon para kay Angelo. Pero naisip niyang magbigkas ng isang panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Bumalik sa normal ang mga mata ni Angelo at lumapat na sa lupa ang kanyang mga paa. Ngumiti siya sa kanyang ina na parang bumalik na siya bilang dating Angelo. Mahal po kita, nanay. Nakabuhalani ko at talo po iba. Angelo, anak, kahit ano ka man, matatanggap kita dahil anak kita. Patawarin mo ko kung naging salbahe ako sa iyo. Pero hindi na yun mauulit. Dahil simula ngayon, mas aalagaan kita. Pagsusumikapan kung hindi ka nila magagawang isang halimaw. Nanay! Ay, ano yan? Bakit may barel? Bakit may binarel? Sa kasamaang palad, binaril si Angelo ng tatay ng isa sa mga batang sakristan na sinunog umano ni Angelo. Ayop kang bata ka! Halimaw ka! Nasunog ang anak ko ng dahil sa'yo! Halimaw! Angelo! Pinuntahan ni Auntie Minda ang nakahandusay na anak. Wala na itong malay at nagtamo ng sugat sa ulo. Huwag niyo nang iyakan ng halimaw na yan, Aling Minda! Hindi siya halimaw! Bata lang siya! Hindi siya halimaw! Anong nangyari sa kamay ninyo? Kagagawan din ba yan ang halimaw na yan? Hindi siya halimaw! At pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Mahal kita, Angelo, anak! Angelo! Narinig ng ilang mga residente ang putok ng baril at kaagad silang nagpunta sa pinangyarihan ng insidenteng ito. Nakatakas ang lalaking nagbaril kay Angelo habang pareho namang sinugod ang mag-ina sa ospital. Naputulan ng kamay si Auntie Minda pero mas dinamdam niya ang pagkakomatos ni Angelo. Kung tutuusin, si Angelo na lamang ang naging buhay niya sa loob ng 9 na taon kaya labis niyang dinamdam ang lahat ng nangyari at nawala siya sa sarili niyang katinuan. Eh si Angelo, ano nangyari dun? Namatay ba siya? Nabuhay? Alam mo, sabi nga nila, isang milagro na nabuhay pa si Angelo kahit malala yung tama ng bala sa kanyang ulo. Pero 1 buwan pagkagising nito mula sa pagkakoma, wala na raw itong maalala eh. Wala siyang maalala kung ano yung mga nangyari sa kanya. Kahit si Auntie Minda nakalimutan na rin ng bata. Kaya minabuti ng mga kapatid ni Auntie Minda na i-turn over na lang si Angelo sa bahay ampunan. Pagkatapos nun, wala nang balita tungkol sa kanya. Palagi niyang ikinukwento ang tungkol kay Angelo at palagi siyang nagdarasal ng ama namin para mailigtas daw ito mula sa mga kawagwag. Yun ang paulit-ulit na ginagawa ni Auntie Minda hanggang sa mamatay siya nung 1 taon. Dahil sa di matukoy na malubhang karamdaman.
Ay, patay na pala si Nanay Minda. Nakakalungkot pala. So, ano na mangyayari kay Angelo? Magiging hari na ba siya ng mga kawagwag dahil wala nang nagdarasal para sa kanya? Ewan, hindi natin alam yan dahil di nga natin alam kung nasaan nga ba si Angelo. Kaya alam mo, mabuti pa, patuloy natin siyang ipagdasal at nang mawala na rin ng mga aswang sa mundo. Pero di ka kasali doon kasi mukha ka lang aswang, di ka naman tunay na aswang. Grabe ka talaga sa akin, Sorja. Pag ako talaga naging aswang, kahit maasim ka, ikaw talagang unang-una kong kakainin. Hoy! Anong maasim? Sweet kaya ang smell ko. Amoy lotion ako, no? Magtinda ka na nga doon ng itlog, tapos ng kwento. The end. O siya, salamat sa kwento. Hoy! Sa susunod may bayad na ang chismis, ha? Miss, magkano isang tray ng itlog? Ay, Sir Jupiter. Pasensya na, paubos na eh. Tsaka, sarado na. Pauwi na ako. Doon pa lang sa kanto, narinig ko na yung pinagchichismisan ninyo. Gusto nyo bang malaman kung paano nagkakilala ang magulang ni Angelo? Go, Sir Jupiter! We're waiting! Abangan ang susunod na kabanata. Ano?